Magtanong lang ko sa inyo sa mga hindi gumawa ng program. Ano yung topic natin ngayon? Sa mga hindi gumawa ng program. Sinong gustong humula? Wag lang sasagot yung ha? Yung gumawa ng program. Ha? Okay, so mag-sample muna, muna tayo. So, anong dahon ito? Anong dahon ito? Dahon ng yantok. Yantok ba to? Brother, sinong naglagay po nito? Kay Wendell? Okay, so paano mo nasabing yantok ito? Yung? Sinabi na. Okay, so punta tayo sa prutas. No? So anong prutas yung may tinik? Durian. Marami doon. Durian. Paano mo nasabi na ang yun ay durian? Kasi sa tinik niya. Okay, amoy. Sa lasa. Wala. Sa puno. Sige. Sa puno. Arigit sa lahat. Okay, yung lasa. No? Paano ito? Balik lang. Ipatong ko lang ganito. Ayan, sige. So, yun po siya, no? So, makikita po natin or masasabi po natin na ang isang bagay dahil mayroon pong, may pagkakakilanlan. So, ano po yung nakikita po ninyo sa screen? Ito po. Ano po ito? Okay, rice. Okay, so, kilala sa Pilipinas na ang rice ay ano po yon? Staple food sa Pilipinas. Okay, so, tama po kayo lahat. So, ngayong umaga, nasanay po kasi ako magsalita hapon. Kasi yung kadalasan sa klase ko po ay hapon. Okay, so ang topic po natin ngayong umaga ay pinamagatang peculiar people not conforming to the world. So pag sinabi po nating peculiar, di ba tulad po ng isang prutas, mayroon po siyang pagkakilanlan. So ang ating pong goal ngayong umaga ay ito po. So una ay explain po natin ang biblical meaning ng salitang peculiar people. Okay, question. Sa Biblia, ilang beses sinabi ang word na peculiar? Alam niyo po? Kung ilang beses sa Bible? Kung word lang na peculiar, yun po ay 7 times. Yung word na peculiar lang po. Kung hanapin po ninyo, ang hit po nun ay 7 times. Pero pag yung peculiar people naman, 5 times. Yun po yun. Pag hanapin nyo po sa Biblia, may makita po kayo sa Old at sa New. Pero kadalasan, makita po ninyo sa Old. Okay, so yun po yun. I-explain po natin ang word na peculiar. Pangalawa is, identify ways Christian are tempted to conform to worldly values. So, ano po yung mga yon? At pangatlo, we will apply biblical principles living a distinct Christ-centered life. At yung pang-apat, we will reflect on how personal choices reveal loyalty to God. Diba sa araw-araw ng ating buhay, may mga choice po tayo. No? So bago po tayo magsimula ay pansamantalang mag-load po tayo para manalangin ulit po tayo. Okay, tayo manalangin. Dakila at mabaging Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit, minsan pa, tayo po'y nagpapasalamat sa panibagong umaga yung binigay upang muli ay makapag-aral ng iyong salita. Tulungan po kami sa pamamagitan po ng iyong banal na spirito. Nawa ay pong pag-aral sa umagang pong ito ay kapaki-pakinabang at lalong higit ito po ay magturo sa amin sa buhay na walang hanggan.
inimbitan po namin ang inyo pong mga piniling anghel na mauuna rin po sa katahimikan. Nawa ito'y maging pagpapala sa amin upang kami po ay mabago sapagkat ang iyong salita ay tunay at buhay. Ito po aming samot-liling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so manalangin na po tayo. So, as an introduction, we have identity and influence, no? So, bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya po tayong identity. May kanya-kanya po tayong impluensya. Kung hindi man po kayo nagsisermon, ano ang pinaka-the best na sermon? Diba? Ang atin pong buhay. Okay, so kung alam po ninyo, wala po kayong pulpito, maski hindi po kayo magsalita dito sa pulpito, pag ang tao ay titingin po sa iyo, ikaw ay isang sermon, ikaw ay may identity, at sa lahat mayroon kang impluensya. So mayroon pong question. Have you ever felt different because of your beliefs? Nakita ba ninyo na yung dahil po sa inyong paniniwala, ikaw ay kakaiba? Isipin po ninyo, paano ka naging kakaiba? Sabi po dito, di ba, marami po doon. So, yung iba nagpalo sa trend, huwag kayong maging seryoso, ginagawa naman lahat. Yun ay malaking joke o joke lang. Pero sabi po niya, kung ang ating buhay is, sabi po dito, it should be truth, my God's word. Kasi yung God's word, yun po yung di ba? Yun po yung paano ka gumalaw. Di ba? Ang sabi po doon, and the word become flesh and dwelt among us. So, parang po sa atin, yung word, yun po yung, kumbaga, yun po yung program kung paano tayo gagalaw. At yun, meron po tayong purpose, integrity, love, and hope. Pero ngayon, in today's society, fitting is often valued more than standing for truth. Ano yung fitting? Basta makasabay lang. Basta ano yan? Basta makasabay lang. Okay na yon. Maski hindi na tayo tumayo sa katotohanan. Yet, the Bible calls God's people to be different. Gustuhan man ninyo o hindi, no? Tayo ay kakaiba. Just like your what? Just like your fingerprint. Unique po yan sa bawat tao. No? At alam niyo po yung zebra. May zebra ba sa Palawan? May ba dito? Okay, yung pattern ng zebra, alam niyo po yon? Yung kanyang pattern dito. Unique po yon sa bawat zebra. So, yun po yung uniqueness or yung kakaibahan. So, ito po yung atin pong opening text or key text. Sabi po dito, 1 Peter 2:9, but you are chosen generation. Bakit po siya chosen generation? Kasi, we are set apart by God's choice. Kaya nga po siya, chosen generation. We are set apart by God's choice. Bakit po siya tinawang royal priesthood? Because we are what? We are called to serve and represent Him. We will become ambassador of His grace. Sino bang gusto sa inyo na, di ba sa early writings, para makapunta ka sa other universe or other world, bibigyan ka ng golden card. Are you familiar with that golden card? Ano yung card natin, Ate Joy? Ano ba yung card na nasa iyo? Landbank, no? Yung card mo, no? Pero tayo, kung maligtas tayo, we will represent from other world. And sa early writings, we will be given that golden card na you will represent kung paano mo napagtagumpayan. Kaya nga sabi nila, paano mo napagtagumpayan ang kasalanan? Diba sabi niya sa mga networking pa, kung wala kang kwento, ano yung kasunod? Wala kang kwenta. No? Pero tayo, mayroon tayong kwento. How we what? How we experience the grace of God. And pang-apat,
a holy nation. Bakit po siya holy nation? We are what? Belonging or belongs to God, living by His standard. Aminin po natin o hindi, gustuin mo natin o hindi, ang Panginoon mayroon po siyang standard. Okay, question. Simple question lang. Bakit ba tayo nagwo-worship? Umaga, gabi, o sabi nga po doon, whether you eat or drink or whatsoever you do. Bakit ba tayo, we will do it for the glory of God? Because, kung mapunta tayo sa langit, your life is a life of worship. So, kung dito pa lang, yung mga ganitong pagtitipon, boring na sa'yo, wala nang kwenta, o kung baka hindi mo napapalagahan, how much more kung doon na sa langit, na bawat gagawin mo, it's all about praises and worship to the Father and the Son. Sa pagpapatuloy, ito po yung pinakatemat po natin, peculiar people. Why is it peculiar? Because different from the word, set apart for God's purpose. So when I say peculiar, tayo po ay ibubukod. Kasi hindi po lahat ng tao or kung ikaw man ay may relasyon sa iyong Panginoon or may relasyon ka sa iyong Diyos, mayroon talagang special na work para sa iyo. At doon sa work na yon, doon ka magliliwanag or magiging instrumento. So bawat isa po sa atin may special na work. Kaya sabi po dito, we are called out of what? Out of darkness. Tayo ay tinawagan sa madilim. Patungo saan? Into His marvelous, gilalas sa Tagalog pa. We are not of the world, but called for a purpose. So kapatid, ano bang purpose mo? Bakit andito ka? Kung ang purpose ng buwan natin is makasakay lang ba ng eroplano? Ano pa? Makakatingin ng iba? Good purpose din yan. Pero ang pinaka-purpose natin is shine for His glory. Sabi po dito sa Testimonies for the Church, Volume 4, 255, Paragraph 5, among the peculiarities which should distinguish God's people from the world in these last days is what? Is there humility and meekness. O, sino dito yung humble? Taas ang kamay. Pagtas ba lang ng kamay, Makita mo na, Iba na, pag nagtas na ng kamay, humble ako. Wala. Hindi, kapatid, anong sabi natin? Kung baka sa kuwan ba? Hindi yan sinasabi, ano yan? Ginagawa yan. And meekness. Sino yung meek dito? Yung hindi na mag-meek ako, hindi ako nagsasalita eh. Yun ba yan? But, ito po yung mga in the last days. Should be humility, kababaan. Kababaan ba? Pakumbaba. And meekness, kaamuan. Tama ba? Okay, so yun po yun. So, anong sabi pa natin, Panginoon? Learn of me. Paano ba tayo matututo? Di ba sa education ate Joy, no? Mayroon tayong tinatawag na modeling. Di ba, Lisel, no? Ano yung modeling? Kung sino yung model mo, o kung sino yung halimbawa mo, yun yung susundan mo. Dama? Kung ang yung leader ay mainitin ang ulo, hambog, mayabang, so ano mangyayari sa kanyang mga tagasunod? Mayabang din. So ganun po siya, mayroong modeling. No? Kaya nga sabi niya, sino po ating ultimate model? Si Jesus. Anong sabi niya? Learn of me.
For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. So, yun po. Andyan yung humility, walking dependence on God, not self. Meekness, gentle in spirit, patient in dealing with others. Alam niyo po ba kung ano yung masaya sa activity, especially pag yung groupings? Sa mga nagdaan na youth ka, may natira pa namang youth dito, no? Ano yung masaya sa Masaya sa groupings. Di ba, iba-iba kayong nanay, no? Iba-iba kayong tatay, no? Iba-iba yung orientation ninyo, no? Anong masaya doon sa groupings? Di ba, ang masaya doon ay ugali. Iba-iba kayong ugali. So, in short, doon ma-practice ang meekness. Yan, yung long suffering. Pati rin po dito as a group. So, aminin man po natin o hindi, this is a workshop. Ito po yung workshop ng Panginoon. Kaya nga, may mga karanasan po tayo, may mga ugali po tayo na hindi po natin ma-overcome. Ito po yun. Kung naghahanap po kayo ng workshop, ito po yung the best na workshop. Diba? Yung pag-akyat pa lang galing sa baba. No? Papakyat po dito. So, doon natin makikita na kung sino po tayo. Sa pagpapatuloy, learning from Christ, He is our example in every area of life. Narinig nyo na ba yung acronym na WWJD? Narinig nyo na po yan? What would Jesus do? Kung sakali, ito, yung sitwasyon, ano ba yung gagawin ni Jesus pag nakita yung sa kanya? Ngayon, babalik yun sa'yo. Kung may relasyon ka sa Panginoon, ikaw, anong gagawin mo rin kung ikaw si Jesus, sa katayuan ni Jesus? So, what would Jesus do? At yung panghuli, rest for the soul. True peace and rest are found in His living yoke. Diba gusto natin kapahingahan? Kung gusto natin ng tunay na kapahingahan, hanapin po na ito natin kay Jesus. Now, sabi po dito is understanding, not conforming to the word. So ano yung key scripture po natin? Romans 12 verse 2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, ito po yung sinasabi ng mundo. The word says, follow the crowd, seek approval, live for self, love possessions, trust in trends, value what fades. So, what is conforming? Conforming leads to what? Emptiness, disappointment, and eternal loss. While God says what? Follow Christ, seek His approval, live for His glory, treasure eternal things, trust in His word, value what? What lasts. So this will what? Will transforming leads to purpose, peace, joy, and eternal life. Sabi nga po doon, it is peace that you need, where money cannot buy. Maski gaano kadami yung pera mo, hindi yon. Yun yung kaibahan ng kwan. Pero money can what? Man can buy anything. Pero kung yung peace, yung pag-uusapan po natin, iba po siya. Okay. So, mayroon pong kwento po dito as illustration. Okay. Nakakita na po ba kayo ng thermometer? Alam niyo po yung thermometer? Okay, thermometer. How about thermostat? Di ba ang thermometer, halimbawa, di ba dito sa Palawan, mainit, no? So kahapon po,
nagbaba po kami, ang Davao kahapon naka-experience po siya ng 40 degrees Celsius. First time po yun sa Davao, 40 degrees Celsius. Okay, pero meron yung sometimes doon kwan, bago kasal pa lang po ako, naka-experience ang Isabela ng 50 or 51. Ang Dagupan City is 50 degrees Celsius. Okay, so yun po yung trabaho ng thermometer. So ang thermometer is what? Chine-check po niya ang init. Pero ang thermometer, it reflects the word. Bakit anong nire-reflect sa word? Kung makikita po natin, it reflects anger, materialism, selfishness, compromise, sin, accepted. So this is just the way it is. So like a thermometer, sabi po dito, many Christians only reflect the culture. Bakit po nun? Kasi kung ano po yung kultura po nila sa kanila, dalhin po nila yon. Pero ano po ba yung isang kultura na dadalhin po natin? Yung kultura ng langit. Kung gagawin po nating capital, yung mga kultura po natin na meron po tayo, at hindi po natin i-adapt yung kultura ng langit, so we are bound for this earth. Sabi po dito, how about thermostat? Ano po yung thermostat? Isa rin po siyang device na ano po yan? Transform the word. Di ba yun po yung kung mainit, yun naman yung magpalamig. So, this transform the word because of what? Because of love, truth, purity, grace, righteousness, hope. So, Jesus changes everything. So, tulad po na isang thermostat, God's people influence their surroundings through the power of Christ. Kaya nga't ang basis po nito is kumusta yung relasyon mo sa Panginoon? Kasi kung tama yung relasyon mo sa Panginoon, yun ay, i-reflect mo din sa iba. Kaya nga sabi dito, mayroon pong big question. Are we reflecting the word around us? Or are we influencing the word for Christ? Kaya nga't yung influensya po natin, alam nyo ba, influence is a talent. Sabi po sa Christ Object Lesson at sa Christian Service. Kung iisip mo, wala kang talento, yung influensya mo. Kung yung influensya mo is magamit siya ni Satanas para sa kanyang kaharian, mahirap po yun. Kaya nga't ako, mayroon akong panalangin sa Panginoon. Kung yung influensya ko ay magamit lamang sa kaaway, it is better to die than to sin. Mas gusto kong, mamatay kaysa magkasala, magamit yung influensya natin. So God's peculiar people are not thermometer. They are what? They are thermostat. So, mayroong dalawang proseso. Ano po yung una? Tinatawag po natin yung una, this side, we call this the conforming. What is meant by conforming? It is what? It is society's standard. It could be peer pressure, yung mga barkada, no? Especially sa mga youth. Ito po yung mahirap. Media influence sa mga media. Popular opinion. And fear of rejection. So dahil po dito, halimbawa yung classmate mo o yung kapitbahay mo, bumili siya ng bagong sasakyan. Ikaw din, para bili ka din. Bagong damit, special sa mga kabataan, bagong cellphone. Pero what is conforming? Conforming is what? Outward pressure from culture. Dahil po sa yung pinagagalawan, yan po siya. At yung sa kabila naman po, transforming, ano po yung transforming? It is on God's Word,
Kung yung pagbabasa mo, natatransform ka, sa Bisaya pa, pagayon, pagpatuloy. How about prayer? Yung bang pananalangin mo ay matatransform ka, ipagpatuloy. Ano sa lahat? Holy Spirit. Bakit nilagay yung Holy Spirit? Because it is the what? The presence and power of God. A new heart and growing in Christ. So when we say transforming, it is what? Inward change by God. Kaya nga, pala natin narinig, it is in the crisis that character is revealed. Kaya nga, yung character building, hindi po yan It's not sure. hindi siya yung kumbaga mabilisan. Proseso po yan. Kasi yung atin pang Frontal lobe. yung frontal lobe po natin, dapat ilagay mo na yung program. For example, yung program mo sa isip mo, dapat maging mabait ako. Mabait ako. Diba? Kung wala dyan, so yung command, hindi ang susunod. No? But be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So meron po tayong po dito, scientific explanations on how to become peculiar. Or bakit may mga peculiarity. So una, meron po tayong tinatawag na psychological perspective. When I say psychological, ano po yan? The study of the mind and behavior. Okay. Kaya nga, di ba, maski sa di ba, sa nagliligawan? No? So, makita mo yan yung kanyang behavior. Okay, una is yung tinatawag natin na personal traits. So, ang personal traits, it is what? Ang pinaka-keyword po natin doon is openness to experience. Okay, personal traits, openness to experience. Okay, and number 2 naman is neurodiversity. When say neuro? Brain. Ang neuro naman is natural variation of human diversity. At yung pangatlo is motivation for non-conformity. Ano ba motivation for non-conformity? Bakit hindi ka susunod? So ito po yun. Express individuality, drive social change. Yung gusto mong yung iba from your culture, gusto mong tumayo. At yun sa lahat, stay true to their values. Ano pa yung mga values na pagiging Pilipino? Sama na lang tayo sa pagsasalita. Di ba sa Tagalog, di ba meron tayong upo at opo. Pagpunta kayo ng Mindanao, ulang sa o. Ganun lang, o. Ayun yung culture. Di ba? So makita ninyo, iba yung pag andito ka sa Luzon, alam ba, Ading, pwedeng kunin mo yan. Tapos taga-Bisayang nagkwan. Di ba anong natin, anong kaisipan natin? Bastos, tama? No. So ganun po yun. So based on the culture. So that is motivation for non-conformity. So these are what? Psychological perspective. So punta naman po tayo sa sociological perspective. When it says socio, society. Okay. Ngayon, una, we will consider first the cultural relativism. Sabi po dito, what is seen as normal or peculiar depends on cultural context. Awan ko kung maselan ko na example. Pero sabihin ko na lang. Sa ibang culture, especially sa mga black, ang babae yun yung tinutuli. Saan yun na bansa? Apia, di ba? Yung babae yung tinutuli. Sa ibang culture. Yun yung cultural context nila. Pero, in general,
Sa Philippines, sino yung tinutuli? Lalaki. So it will depends on the cultural context. O halimbawa, sa kakain naman. Kain naman tayo. After nito, kakain naman tayo, no? Sino dito pag kumain, nakaupo, tapos yung isang paa natin ganon. Tapos nakain tayo. Bastos ba yun? Bastos ba yun? Depende yan sa kultura. So, mayroong dapat respect o respeto. So, that is cultural relativism. So, as behavior acceptable in one society, may be viewed differently in another. Kaya, kailangan po nating respeto. Pangalawa, social norms and defiance. When we say norms, what is norms, Kuya Alvin? Ano yung norms? Standard. The accepted standard or the social norms. Yun po yan. Accepted po siya. When you say, how about defiance? Defiant. Ang keyword there is AB. Ano yung AB? Abnormal. Abnormal po siya. So, social norms and defiance. So, non-conformity may be labeled as defiance. Abnormal siya eh. Yung iba, halimbawa, budol fight tayo. Budol fight, pero nagdala ng kutsara. Diba? So, yun yung defiance. But it can also challenge norms. Magiging challenge norms po siya. Na hanggang makita po nila na maganda pala. Diba? Diba, sa mga babae, ano po yung, na-remember nyo po yung powers? Yung 3G? Melvin? Ano ba yung 3G? Signal. Signal. Pero noon, sa AP, di ba, God, Gold, Glory. Di ba, 3G yun. Pero ngayon, sa mga babae naman, kung tingnan yung si Cleopatra, di ba, maganda siya? Sa mga babae, tip lang ito ha, para madaling mahalin. Ano mahalin? Mahalin is, sa Bisaya pa, mabenta. Mahalin. Mahalin. Okay. Sekreto, sa mga babae ha, palaging mag-supply. Diba? Beauty is power. So yun yung ginamit nila. Okay. So, yan po yan. So, pwede po natin yung gamitin na yung iba nagsusupply, yung iba hindi. So, it depends. Okay. So, that is social norms and defiance. Now, let us move on. Narinig nyo na ba yung word na weird? Weird. Weird. Actually, yung word na weird, that is acronym. Okay, especially sa Western. Okay, di ba? Ito, meron pong book si Joseph Enrich, The Weirdest People in the World. So, how the West became psychologically peculiar and particularly prosperous. Bakit ganun ba? But when you say West, saan ba yung West? Europe, America. Okay. So, yung word na weird is what? So from this book, from an anthropological and evolutionary perspective, the book points out that people in Western, educated, industrialized, rich, and democratic. So acronym po pala siya, yung weird. Societies have unique ways of thinking and behaving compared with other cultures. Kaya nga dito po yung gusto po nang i-adapt ng Philippines. Alam ko ni Ate Aisa. Alam niyo ba yung paano yung SAD? Ano yung SAD? Okay, di ba yung Standard American Diet? Saan po galing yun? Sa Amerika. So tayo, gusto po natin i-adapt po dito sa Philippines. Kasi pag kumakain tayo ng burger, di ba? Sample lang yun ha. Yung less fiber. So, yun po yun. Pero yung weird na po yan, so, yun po yung kanilang mindset kung bakit po sila kakaiba. So, this idea on historical and cultural forces such as religion,
family, structure, writing systems, market, science, governance, combine to create the peculiar psychological traits and social patterns that power weird societies today. So ano po yung resulta sa pag-adapt po nito? So ang resulta po dito, these traits help the West became uniquely innovative, adaptive, and prosperous. Kaya nga, mayroon yung sa iba, I want to live the American dream. Diba yung gusto mag-green card, tapos doon po tumira. So yun po yung culture actually. Diba? Sinong gusto nun? Mauna kasi yung Sandilo. Oh, so doon kasi mauna yung Sandilo. Amin po natin na hindi. Mauna po doon kasi. Yun po yung pala, challenge po doon. Okay, next. So, sample po natin. Okay, familiar kayo sa Amish or Amish? Okay, di ba si Kuya Rin, no? Yung asawa ni Yan, Ray. John Ray, no? Artiaga, no? Amish po siya. Okay, so kung makikita po ninyo, kung may pointer lang po tayo, kasi ganito yung kanilang. Living primitively. Okay. So, hindi ko further discuss po siya. Pero sabi po dito, sa kabuuan, yung book lang muna. So, A Peculiar People, Iowa's Old Order Image by Elmer Schroeder. This book examines the older Amish community in Iowa. So, nandun pa sila sa Iowa, USA. Revealing how they preserve their what? Distinct culture, values, and way of life, while intentionally setting themselves apart from modern mainstream society. So sila, ano yung mindset po nila? Punta na po tayo sa pinakababa. Dito po. So the Amish are not opposed to the word. So sila, hindi sila against the word. Pero ano po yung kanilang kwan? They are simply apart from it. Ibig sabihin, sila mismo, lumayo. So, nakita po yung mindset ng mga Amish. Yun po sila. Di ba meron yung sa YouTube channel, yung babae na, ilan yung anak niya? Dito ba yung balo? Di ba Amish din po siya? Kalimutan ko, basta may page po doon eh. Apo. And the last one for this scientific inspiration, we have what we call creativity and psychopathology. Sabi po dito, basahin po natin sa overview, this paper proposed that shared vulnerability model which suggests that creativity and certain forms of psychopathology or mental disorder or traits may stem from overlapping genetic, neurobiological, and psychological factors. So, yun po siya. Kung titingnan po natin ang creativity and psychopathology, ang creativity, ano ba yan? Creative. Halimbawa, sige, maggawa kayo ng, ano to, gagawin po natin. Yung kay Kuya Wendell, may nagawa ba ng mga keychain? Yung ba na? Yung exhibit po niya. Wala na? Wala na lang. Sige, magluto na lang. Magluto tayo ng ganito. Tapos, i-platings ninyo. Ano yung platings? I-design. Di ba, makikita mo, hindi sila pare-pareho. So, that is creativity. So, but original thinking, imagination, divergent ideas, non-conformative. Pero, meron silang shared vulnerability. So, it has something to do with what? So, anong symbol to? This is, sa mathematics, algebra, Venn diagram. Kung saan ba sila, mayroon bang union? Mayroon bang intersection? Mayroon bang indifference? Okay, so dito sila nagkaka-isa. But in terms of psychopathology, it has something to do with mood disorder, anxiety, obsessed traits, schizotypy. Alam mo yung schizotypy? Yung schizotypy is mostly applicable to sa mga inclined
Hindi, iba. Schizo. Type E. Okay, so these shared factors increase the likelihood of both enhanced creativity and rest for what? For mental difficulties. Pag meron po itong dalawa. Pero, at moderate levels, these states may fuel creativity and innovation. At extreme level, they may what? They may contribute to mental health problems. Kung minsan, masabi natin, dahil sa pagiging peculiar, halimbawa, oras ng kain, hindi siya sumasabay, baka may mental health problems. So, yun naman po yung kanyang kumakwan. So, the key traits po to, limited to both. It could be openness experience. So, naulit lang po yung kanina, non-conformity, emotional sensitivity, and cognitive flexibility. So, the peculiar traits some people possess are not simply abnormalities. So, kung mayroong kakaiba sa'yo, hindi po yan abnormalities, no? In this perspective. They may be the same characteristics that allow for extraordinary creativity. So, yun po siya. Now, so implication, understanding this overlap can help reduce stigma and support balanced approaches to mental health and creative potential. Now, question. What are some ways the world pressures Christians today? So, ano ba yung mga nagpe-pressure sa atin? Can you give one? Fears? Yes. Ano pa? Okay. What else? Okay, so ito po yung sagot. So, it could be entertainment. Sino ba dito nakasubscribe sa Netflix? Expired na. Expired na pala. How about lifestyle choices? Ano yung lifestyle? Okay. Pero yung kasabihan, langganitang ubas. Ang ubas na nasa baso ay, Kelvin? Anong sagot? Di ba? Ano to ha? I-repeat ko. Langganitang may ubas. Ano yung langganita? Okay. Langganitang may ubas. Ang ubas na nasa baso ay blank. Alak. Alak po yun. Ang ubas na nasa baso ay alak. Okay, so, these are the lifestyle choices. Sino ba dito nakatikim ng alak? Nakatikim na na. Pero sa health, sabi po natin, ay, hindi ako uminom ng alak. No? Pero pag pinag-combine po natin ang prutas at gulay, magiging alak po yan. Hindi po siya pwede i-combine ang prutas at gulay kasi mapiperment. Next, number 3, social media trends. Alam niyo na po yan. Facebook, Twitter, yan po yan. Ano pang pang-apat? Moral standards. Ano yung moral? Okay pa magpa-abort pag nabuntis? Pwede ba mag-asawa ng may asawa? Pwede ba mapagkawang gawa? Kelvin, the word is mapagkawang gawa. Depende daw sa paniniwala. So, yun nga, either kung Muslim ka, no? So, we what? Yan, moral standard po yan. Okay. Okay, next is materialism. Sino ba ayaw dito ng kotse? Taas ang kamay. Sino ayaw dito ng bahay? Taas ang kamay. Di ba? Kasi nga, mayroon nga tayo, di ba, sa Maslow, yung hierarchy of needs. Pag yung Abraham Maslow, pag mayroon tayong gusto na pasok yan sa need, hindi yan bawal. Pero pag sumobra na, once na yon, yun yung kadalasan para makuha po natin buwis buhay. Di ba? Ibuwis natin yung, ibaw na natin yung kaliwang kamay o kaliwang paa, no? Sa hukay. Kaya mahirap.
Okay, so this gradual compromise what? Leads to spiritual decline. So we will ignore. Una, ignore po natin. Pangalawa, we will accept. Pangatlo, i-justify na natin. Pang-apat, i-harden na natin. Tapos, Decline. i-decline po natin. So sabi po dito, choose today who you will follow. Now, let's move on. Okay, so conformity, sabi po dito sa Great Controversy, conformity to worldly customs, what? Converts the church to the world. It never converts the world to Christ. Kaya nga sabi po dun sa Step to Christ, we cannot be half of the world and half of The Lord. the Lord. So, hindi pwede yung kalahati. Kaya kung gusto mo sa word, dapat full blast. No? Oh, kaya kung gusto yung magmahal, ibigay nyo na lahat. No? Kung mahal mo yung word, doon ka. Kung mahal mo yung Panginoon, doon ka. So, walang kalahati, Yes, sir. kalahati. There's no neutral ground. Sa pagpatuloy, we have here biblical examples of peculiar faithfulness. Pero examples, no? Pero yung dalawa, kaya na, or kung ano po yung sabay. So, classic Daniel. So, Daniel 1:8. But Daniel purposed in his what? In his heart that he would not defile himself. Okay. So, yun po siya na hindi niya dudungisan yung kanyang sarili. So, question. Why did Daniel refuse the king's food? Ano ba yung pagkain ng hari? May alak, offered sa idols, ano pa? Meat, what else? Okay. Sinong gusto dito gumawa po? At gaganda? Gusto natin lahat, no? Try po ninyo yung 10 days trial or 10 days test. Try po ninyo na wala, ang kakainin po ninyo is, ano ba yung pagkain ni Daniel? Okay, pulse to eat, water to drink. Yun yung pagkain po niya. Try lang po ninyo, 10 araw lang. Tapos pag makatapos po kayo ng 10 araw, gawin nyo naman ulit 21. Pag nakatapos po kayo sa 10, patuloy ninyo hanggang 21 or 25. Tapos pag katapos ng 25, mag-decide na po kayo. So that is the test of Daniel. Pero bakit po siya? Una is what? Faithfulness to God's law. Diba, alam po natin na Daniel is serving what? A living God. At yung relasyon po niya sa kanyang Panginoon, wala sa kanyang pagkabata hanggang mapunta po sila doon sa what? Sa Babylon, gusto po, yun po yung kanyang sinunod. Pangalawa, courage despite pressure. Ano yung courage sa Tagalog? Matapang siya regardless na may pressure. Alam niyo po yung word na Eden? Eden is all about pleasure. Kaya nga tinawag po siyang Garden of Eden. But before tayo makarating po sa Eden, we will experience Gethsemane. What is Gethsemane? Gethsemane means pleasure. Pressure, sorry. Eden, pressure. Gethsemane, pressure. Sometimes you want Eden without experiencing Gethsemane. Gusto natin, pleasure lang. Ayaw natin magpa-pressure. Pero like Daniel, courage despite pressure. And this one, what? Daniel remained loyal to God rather than
pleasing the king. The question, what risk did Daniel face for being different? Ano ba yung mga risk kung ba? Dahil sa pagiging different po niya. Number one is loss of favor. So mawala yung kanilang pabor po doon. Alam naman po natin diba, captives, tapos in-enroll saan? Sa University of Babylon. Po siya. Yung lost favor na. Pangalawa, punishment. Hindi ba magandang punishment? Ha? Di ba maganda ang punishment pag wala kang kasalanan, no? Pero pag may kasalanan, maganda yan. Kasi mayroon tayong positive reinforcement saka negative reinforcement. Kaya ngayon may palo. At pangatlo, end of opportunity. Mawawala yung kanilang oportunidad. At yung pang-apat, standing alone. Mayroon ba tayo na mag-isa? Hirap po talaga, no? Kaya nga, at the end of the day, lamang pa rin pag may mga kasama. So sabi po dito, Daniel choose faith over fear and honored God above all. Okay, question. What are the three leading temptation by Satan or in tempting Christ? Okay. Ang mnemonics po natin is AAL. AAL. Ano po yung AAL? O, una na po yung appetite. Okay, ito po yan. Yung three leading temptation. Una is, ito, basahin muna po natin. The three leading temptation by which man is beset were endured by the Son of God. Mayroong tatlo pa lang temptation. Unang A. What is A? Appetite. Ano yung appetite? Panglasa o pagkain. Yan. So, pag panglasa, pagkain. No? Next A. Ambition. Sino dito? Walang ambisyon. Itaas ang kamay. Baka sabihin nyo, baka sabihin ni Jom. Sa una, marami akong pangarap. Sa maging doktor, maging nurse, maging mekaniko. Ngayon, ikaw na lang. Diba? So, hindi sana alam, no? Okay. So, appetite, ambition, ay yung pangatlo is love of the world. Ano po yung mnemonics po natin? Three leading temptation. AAL. Una? Pangalawa? Pangatlo? Okay, love of the world. So, yun po yung mga temptation ng kaaway. So, but Satan, pero sabi po dito, basahin po natin, he refused to yield to the enemy on the point of appetite, ambition, and love of the world. But Satan is more successful when assailing the human heart. Through inducing men to yield to his temptation, he can get control of them. Ano po yung pinakamahirap? Sabi po dito, and through no class of temptation does he achieve greater success than through those addressed to what? Appetite. Kaya kung tinan yung temptation, tinan nyo po yung parallel. Ano yung parallel niyon? Diba sa Eden, ano yung temptation po doon? Appetite. Yung the knowledge of the tree of the knowledge of good and evil. Dito naman, sa time ni Jesus, ano yung gagawin? Sige, ito yung bato. Di ba gutom ka? Ilang araw na? Ito yung bato, Anong gawin mo dyan? Gawin mong tinapay. Pero sabi doon, man shall not live by bread alone, but by what? By every word that proceeded from the mouth of God. Sabi niya dito, if we can control what? Appetite. If we can control the appetite, we can control the whole man. So ganyan po yung kabigat yung appetite. Bakit kayo hindi na kumakain ng ganito o ganyan?
Di ba, mas malala pag yung kinakain pa natin ngayon is what? Yung, anong tawag po doon? Yung forbidden food. Ano yung mga forbidden food? Yung Leviticus, andun pa tayo sa Leviticus 11. Sino kumakain pa ng baboy dito? Taas ang kamay. Ano naman na. Pero manok, okay na, ano? Sige. Sige. So yun po yan. Diba anong masarap sa Bulacan, Ate Joy? Anong masarap sa Bulacan? Diba? Lechon bulaklak. Okay. Yun po yan. So, mayroon po dito. Pamilyar po kayo sa salmon? Masarap ba ang salmon? Masarap. Alam mo, isa sa paborito ko noon, nung malakas pa akong kumakain pa ng isa, yung pink salmon. Pink salmon na. Kasi pag binibenta yon ulo lang. Tapos, di ba sisigang mo? Ayan, pink salmon. Okay. Ano ba ang meron sa mga salmon? Tingnan po natin. Okay, the salmon swimming upstream. Di ba yung salmon? Panganak siya na. After siya ipanganak, doon sa kanyang pinanganakan, malalayo siya kung ilang milya po yun. Sabi po dito, basahin po natin. Ito yung kwento ng salmon. Okay. So, every year, salmon swim thousands of miles. Gano'n po ba kahaba yung 1 mile? 1 mile is ilang kilometer? 1 mile is 1.6 kilometer. Okay, so yung dito po sa atin, no? Isipin po ninyo yan. Di ba yung pagbaba ng 1 kilometer ba yan? Tapos akit ka ulit ng kalahati, sobrang kalahati. That is 1.6. So, ganun po yung 1 mile. Okay, so, every year, salmon swim thousands of miles back to the place where they were born to get there. They must, para makabalik po doon, they must swim upstream. Ano upstream? Against. No? They must swim upstream against powerful currents, rocks, and waterfall. So, in the same, doon, it is what? It is an exhausting journey. Many fish give up along the way, but the salmon that continue pushing forward eventually reach their destination. So regardless na mahirap yung daan, ano po siya? Against pa sa flow. Yun po yan. Kaya nga yung pinakamahirap mag-hike, alam niyo po, yung papakyat. Diba? Again, so bakit mahirap yung papakyat? Diba sa gravity? Pag ito yung center ng gravity, andun lang siya. Yun po yan. Kaya mas madali yung pababa. Kaya sabi po dito, if salmon simply relaxes and stop swimming, ano mangyari? Nag-relax siya mag-swim. Mas malakas yung current. Babalik ulit siya doon. Back to zero siya. So, immediately, be carried downstream. So, in the same way, sabi po niya dito, living a Christian life requires intentional effort. Diba, meron tayong system? Diba? Okay. Alam niyo ba yung word na system? That is an acronym. You know that? System means save yourself time, effort, money. System. Save yourself time, effort, money. Kung kaya ng iba, pagawa mo sa kanila. Diba? Huwag kang magmagaling. May sistema ka eh. Diba? Okay. Yun po. Salamat po. So, yun po yung salmon. So, what marks a peculiar people? Una, distinct in character. So, what that character? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, sabi po dito, the desire of ages, we are to enter what? Into the school of Christ. To learn from Him meekness and lowliness. Redemption is what?
Process. is that process by which the soul is trained for heaven. Amen. Kaya nga kung maliligtas po tayo, you and I are trained for heaven. Kaya nga may disiplina. How can you say you are a disciple? You are trained. But the word disciple came from, the root word of disciple is mayroong discipline. May disiplina. Tama. So this training means what? A knowledge of Christ. And this is life eternal. That they might know thee, The only true God and Jesus and Jesus Christ, whom whom thou hast sent. So, knowledge of Christ. So, the soul must be delivered from all, sabi ko dito, it means emancipation. What is emancipation? Freedom or freeing. Yung mapalaya. Sino ba gusto maging malaya? Diba? Saan tayo gusto maging malaya? Malaya sa mga ideas, habits, practices that have been gained in the school of the prince of darkness. The soul must be delivered from all that is opposed to loyalty to God. Kaya nga yung ginagawa po natin, makikita po yan kung rebellion po tayo o hindi. Rebelde ba tayo o hindi. Makikita yan sa ating mga ginagawa. So the goal of redemption is what? To restore in us the image of God. Di ba yun naman po yung sabi po doon sa one? We are formed from His image tayo ginawa. So gusto ng Panginoon, i-restore po tayo, balik po tayo doon. Next, distinct in values. So, ano po yung mga values na po yan? So the word promotes what? Ito yung pinopromote ng word. Aminin po natin hindi. Una, promotion, pleasure, power, prosperity. Pero in contrast with Christian values, ano po yan? Humility, service, holiness, and love. Kaya sabi po doon, Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. At sabi niya, and the last one is mission. What is our mission? Teach all all nations. nations. Baptizing them. Teach all nation. And next, observe all things. And sabi po niya, ano po yung promise po niya? I am with you I am always. with you always by His Spirit. Now, alam niyo ang kwento ng ship? So, may kwento po ng ship. So, think about a large ship sailing across the ocean. Ships are built to be in the water. Saan po ginawa yung ship? Water. Para sa Tubig. Para sa tubig. tubig. Tanong ko sa'yo, ang tao, para, saan siya ginawa? For hell or heaven? Heaven. For heaven. Sabi po dito, the same, but there is one important rule. The water must stay outside the ship. Bakit? If water begins to enter the ship, it becomes dangerous. If too much water enter the ship, will eventually sink. Yun po siya. So, same principle applies to the Christian life. Jesus never asked His followers to live the word entirely. Sino ba gustong mabuhay dito ng 1,000 years sa lupang ito? May kasalanan. Diba? Hindi? Okay, isipin po natin po yun. So, in fact, Christian must live in the Word in order to share God's love. Kaya nga kung buhay ka, may pag-asa, mayroon kang mission. But there is a difference between being in the Word and letting the Word enter our heart. Alam po natin, may mga pangangailangan po natin, di ba? Pero sabi po doon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang word naman is all. Pag all, Kuya Alvin, that is Lahat. for all, absolute terms po yan. Yes. Pag all, kasama ba sa all ang problema? Kasama ba ang struggle? Kasama ba yung magulo mong kapitbahay? Oh. All man yan. O, pero sabi, inito na all. O, ano yung pan natin? All up. Next. Modern challenges to being peculiar.
Ano ba yung mga challenges? Hanapin na tayo. Okay, to being peculiar, yung mga challenges. Inulit lang po natin. Social media identity, cultural morality, peer pressure, consumerism. Pag sabing consumerism, Lazada, Shopee, Temo, ayan yan. And, TikTok. Entertainment culture. Ayan. Ayan po yan. So, meron po ditong question. What areas of life challenge Christian the most in staying different? O, yan. Bumalik lang po yan. Ito yung mga challenges. Media, peer pressure, materialism, finances, pride, self-image, stress, anxiety, mental health, consumerism, and comfort. So, ito po yun. Pero ano po yung challenge po natin for today? Or ano po yung call to commitment? Sabi po niya, Joshua 24:15. Choose you this day whom you will serve. Sino ba yung gusto nating paglingkuran? So as a reminder, sabi po dito, God's people may be different, but they are also chosen and empowered by Him. The closing question is, if someone observed your life for 1 week, okay, mayroong mag-obserba sa'yo, isang linggo, would they say that you belong to Christ? Kung sakali man. Okay, ako pa ay magtatapos sa isang tula. No? Gusto ko po na basahin po natin. Okay, ginawan ko po ng tula po yung word na peculiar people. Tapos in acronym. Basahin po natin ha. Okay. So, unahin po na po dun po na ito. Peculiar people. Unahin muna po dito sa peculiar. 1, 2, 3, go. Paths that are different from the rest. Every choice is truly blessed. Courageous souls who stand the test. Unique in spirit, different from the best. Living freely above the rest. Independent minds truly possessed. Always moving forward, never suppressed. Ready to shine and never oppressed. Okay, peculiar people. Peculiar in their own special way. Every day they choose not to sway. Outside the box is where to stay. Proud to walk a different way. Living life in their own array. Expressing truth come what may. Okay, so purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa Amen. atin.